September na po at mag-uumpisa po tayo sa panibago pong serye na mga topic po natin. Tapos na po tayo doon po sa ating Sana Not All. Okay, mag-uumpisa naman tayo ng panibago. At gusto ko pong mag-focus po tayo ngayon sa pagkilala po sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kasi po, bare months na nga bago po sumilip si Jose Marichan, ay uunahan ko na ho siya at paalala po na tayo po dapat po talaga ay mas nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Sa Bible po, sa Book of John, mayroon pong sinasabi po na 7 I ams. Actually po, yung 7 I ams, andyan po sa mga tarpaulin po sa taas. Kaya lang 6 lang yata yan. Asan ang isa? Wala pang budget, so nagpapagawa pa, pero 6 po yan, there are 7 I ams of the Lord Jesus. Ito po ay mga declaration ng Panginoong Hesukristo tungkol po sa Kanya. Ngayon, I want you to listen to this very carefully, kasi po, ang Panginoong Hesus po ay totoo po na nabuhay sa ibabaw ng mundo. At wala pong matalinong tao, wala pong mga scholars, wala pong marunong sa kasaysayan na kukwestiyonin yan. Kapag kinwestiyon mo kung totoong may Jesus na nabuhay sa ibabaw ng mundo, na ipinanganak at namatay sa krus, para mo na rin kinwestiyon kung totoong may Jose Rizal na binaril sa Luneta. Kasi po pareho po silang historical figure. Are you following? Are you following? Kung kino-question po ninyo na yung mga nakasulat ba sa Bible, totoo bang sinulat yan tungkol kay Jesus, para mo na rin kino-question kung totoong may no limit tangere, na sinabi ho, na sinulat po ni Jose Rizal. Are you following? Kasi po, lahat po ng mga yan, napatunayan po ng kasaysayan. So, ibig pong sabihin, yung mga nababasa po natin, ang tungkol sa Panginoong Hesukristo, hindi po kino-question yan ng mga matatalinong tao kung totoo pong siya ay mayroon at kung totoo pong mga sinulat na to ay tungkol sa Kanya. Maliwanag po ba? Okay? So, wala pong question doon. Ang kino-question po nila ay kung totoo ba yung mga sinabi ng Panginoong Hesus tungkol po sa Kanya. Halimbawa po, ang Panginoong Hesus, sinasabi po niya, siya po ay anak ng Diyos, na siya po ay tagapagligtas, na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Now, tayo raw po na nakakarinig ng ganyang mga sabi ng Panginoon, meron ka actually 3 choices. Ano yung choice mo? Number 1 is you can take Jesus as a liar, or number 2 as a lunatic, number 3 as the Lord. Okay? So tatlo lang po yun. Totoo bang may Jesus? Totoo. Totoo bang nagsalita ang Panginoong Hesus? Sinulat ba sa Biblia ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga sinabi? Opo, totoo po yun. Ngayon, lahat po ng ito ay mamimili ka. So kung totoong may Jesus, ano ang pagtingin mo sa Kanya? Sinungaling ba siya? Ibig sabihin, nagsisinungaling ba siya sa mga sinabi niya na ito siya, na ganito siya, na siya ay tagapagligtas, na siya ay Diyos? Nagsisinungaling ba siya? Okay? So pwede, yun ang paniniwala ng iba. Ngayon po pwede rin, hindi siya nagsisinungaling, kumbinsido siya sa kanyang mga sinasabi, pinaniwalaan niya mismo kahit hindi totoo. Kaya nga siya, ang sabi nila ay lunatic, nasira ang ulo to the point na pinanindigan niya at namatay siya sa krus. Okay? So, yun po, pwedeng pananaw ng iba, ang Panginoong Hesus ay sinungaling o kaya sira ang ulo, pero pangatlo po ay siya po ay Panginoon. He is the Lord. Natotoo ang lahat ng sinabi niya at pinatunayan niya na siya ngayon nang siya ay namatay sa krus at siya ay muling nabuhay. Amen po ba, mga kapatid? Come on. Jesus is not a liar. Jesus is not a lunatic. Jesus is Lord. Amen po? Pakisabi nga po ng malakas, Jesus is Lord. Come on, pakisabi ng malakas, Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Mas maganda, make it personal, sabihin mo, Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Amen? Okay, meron po mga declarations ang Panginoon. At ito nga po yung isa. Tingnan nyo po ang John 6 verse 33 hanggang 35. Okay? John 6 verse 33 hanggang 35. Sabayan nyo po ako magbasa. Sabi niya, for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Basahin naman po ninyo, yung mukha kayong nagtinapay naman. Okay, para kayong gutom. Sige po, verse 34, sabi niya, they said to Him, Sir, give us this bread always. Nung nakarinig sila ng tinapay, pingi. Sabi ko nila, So verse 35, ano ang sabi ng Panginoon? Okay, ito ang declaration ni Lord. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never
thirst. Ano po yung unang I am ni Lord? I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Sino mang lumalapit sa akin, hindi magugutom. Sino mang sumasampalataya sa akin, hindi mauuhaw kailanman. Ngayon kung si Jesus po ay bread of life, ano po ang ibig pong sabihin ito? Ngayon gusto ko po munang sabihin sa inyo, mga kapatid ha, sumasampalataya po ba tayo sa Panginoon? Tinanggap nyo na ho ba si Lord? Okay, sa inyong mga puso. Now, kung tayo po tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, at siya ang Panginoon ng buhay po natin, ibig sabihin dahil siya po ay bread of life, pakisabi nga ito ng malakas, because I have Jesus, I have spiritual life. Amen? Dahil po siya ay bread of life, ano po ang ibig niyang sabihin na siya ay bread of life? Nagbibigay po siya ng spiritual life. Ngayon, ganito, balik lang po tayo ng konti sa sinaunang panahon. Kasi po, ano ba ang significance ng spiritual life? Ganito po yan. Nung likhain po ng Panginoon ang tao, si Adan sa si Eva, sabi ng Panginoon sa kanila ay lahat ng uri ng bungang kahoy, pwede niyong kainin. Tama? Tama? Maliban doon sa isa. Tama? Hello, tama ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo pwedeng kainin yung puno na nasa hardin. Nasa gitna ng hardin. Amen po ba? Mali po. Hindi pinagbawal ni Lord na kainin yung puno. Pinagbawal niyang kainin yung bunga ng puno. Okay, so sabi niya, maliban sa bunga ng puno nasa gitna ng hardin. Okay, bakit daw? Kasi pag kinain ninyo, mamamatay kayo, sabi ni Lord. Pumasok sa eksena si Satanas, tinukso si Eva, tapos sabi ni Eva, nangaturin siya, sabi, bawal daw kasi pag kinain daw namin, tsak mamamatay kami. Alam niyo, sagot ni Satanas, no, hindi kayo mamamatay. Ano lang ang Diyos, selfish lang siya, yun ang pinapalabas niya. Maramot lang siya, ayaw niyang dumunong kayo, nakagaya niya. Kaya sige na, bebe, kainin mo na. Kumain naman itong si Eve. So kumain si Adan nung pinagbabawal na prutas. Ngayon, ang tanong, namatay ba sila? Hello? O so ibig sabihin, paano yung sabi ni Lord? Sabi niya, pag kumain kayo, mamamatay kayo. Pagkakain nila, hindi naman bumula ang bibig. Hindi naman nasira ang tiyan. Come on, hindi naman na food poison, hindi naman namatay. Okay, so ano ibig sabihin? Ito nga po kasi ang nangyari, mga kapatid ha. Nung sabihin ng Panginoon na mamamatay kayo, hindi niya ibig sabihin na mamamatay sila agad physically. Totoo po na originally nilikha ng Panginoon ang tao na dapat hindi mamatay physically. Pero eventually, namatay din si Adan saka si Eva. Pero may naunang namatay bago sila namatay physically. Namatay sila spiritually. Hello? Anong ibig sabihin? Ngayon, ang tao, ganito kasi, no? Ang tao nilikha ng Panginoon, of course, mayroon kang physical life, binilikha ka rin ng Panginoon na mayroon kang tinatawag na psyche. Ano yung psyche? Andyan yung damdamin mo, andyan yung isipan mo, no yun yun. So mayroon kang isip, mayroon kang damdamin, no mayroon kang physical na buhay, kaya lang ang namatay, yun pong signal, na wala po yung signal sa Panginoon. Naputol yung koneksyon, naputol ang spiritual life. Okay? Dahil dyan, ang mga tao ngayon sa ibabaw ng mundo, dalawang klase. Sigtan niyo po ito, 1 Corinthians 2, verse 14 hanggang 15. Sabi niya, sabayan niyo ako ulit, the natural person. Okay? Unang klase ng tao, natural. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung mukhang natural. Sabi niyo, ang ganda ng ngipin mo. Sa'yo lahat yan. No? O natural person. Anong ibig sabihin ng natural person? Balikan natin mamaya yan. Sabi niya, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to Him. Para sa kanya, kabubuhan niya mga yan, no? And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Okay? Next verse, verse 15. The spiritual person. Ano yung pangalawa? Come on, ano yung pangalawa? The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. Dalawang klase raw ng tao. Ano yung una? Natural person. Pangalawa, spiritual person. Yung spiritual person, unahin ko lang muna, sabi,
the spiritual person judges all things. Ibig sabihin, naaarok niya, nauunawaan niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, mga spiritual na bagay, nauunawaan ng isang tao na mayroong spiritual life. Okay? Pero, sabi niya, yung natural person, hindi niya ito nauunawaan. Yung spiritual person, bagamat nauunawaan niya yung mga spiritual na bagay, he judges all things, pero he himself is judged by no one. Hindi naman siya naiintindihan ng iba. Yun ang realidad ng buhay. Pag ikaw nagkaroon ng spiritual life, may mga nakikita ka na hindi nakikita ng iba. May mga na-appreciate ka, hindi na-appreciate ng iba. Pinaniniwalaan mo, hindi pinaniniwalaan ng iba. Kaya nga, minsan kapag na-born again ka, hindi ka maintindihan ng iba. Why? Because you are now a spiritual person. Iba ka na, iba ang pananaw mo. Kaya sabi, you are not judged by others. No? Ibig sabihin ng judge, hindi hinatulan, kundi kanila maintindihan. Maliwanag po? Pero yung natural person, ang sabi niya ay hindi niya matanggap yung mga bagay na galing sa Espiritu ng Panginoon sapagkat ang mga ito ay nauunawaan lamang sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. They are spiritually discerned. Para sa kanya, para sa mga natural person, ito raw po ay kabubuhan lang. Okay? So mayroong natural person, mayroong spiritual person. Ang natural person, ganito mga kapatid ang natural person, ganito yan. Natural, mayroon siyang katawan. Tama? Ang natural person, physically alive, pero siya, nagpapunksyon siya, nabubuhay siya na sa pamagitan ng kanyang sariling isip, sa pamamagitan ng kanyang sariling emosyon, sa pamamagitan ng sarili niyang free will. Okay, ito po, ganun siya mag-function. Bakit? Kasi yun ang natural person. Okay, so kung ano lang, yung natural sa kanya, yun ang kanyang ikinikilos. So ang natural person pala, pwede pala yan na mayroong long life, pero walang spiritual life. Are you following? Pwedeng ang ganda ng buhay, pwedeng mayroon siyang beautiful, mayroon siyang good life, pero walang spiritual life. Okay? So, ibig sabihin pala, ganun pala yon. Pwedeng mayroon akong social life, pero walang spiritual life. Oo nga, may love life ka nga, saya-saya mo, no? Pero wala ka namang spiritual life, gutom ka pa rin. Hello? Diba bakit? Kasi sabi, pag walang bread of life, walang spiritual life. Kaya akala natin kung anong mga bagay na nilalagay natin sa buhay natin, sa sarili natin, akala natin mabubusog tayo. Pero ang bread of life lang ang makakabusog ng pagkatao natin. Amen? Mga kapatid? So, tingnan nyo itong Ephesians 2, verse 4 and 5. So, sino naman yung mga nagkaroon ng spiritual life? No? Okay, basahin nyo na malakas. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakatakila ng pag-ibig niya sa atin. Verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Okay? So binanggit po dyan yung patay at binanggit din yung binuhay. Anong ibig sabihin ng patay sa ating mga pagsuway? Sabi niya, we were dead in our sins. We were dead in our trespasses. Anong ibig sabihin? Sabi niya, dati patay tayo sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin, we were spiritually dead. Patay tayo spiritually. Pero dahil daw sa kabutihan ng Diyos, binigyan tayo ng spiritual life nung tayo raw po ay lumapit sa Panginoong Hesukristo. Amen? So dati lahat tayo inborn na natural person. Meron kang katawan, nagpapangsyon ka ayon sa isip mo, ayon sa damdamin mo. Natural tayo lahat. Natural person tayo lahat. Pero, nung tayo tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo raw ay binuhay at binigyan ng spiritual life. Amen? Pakitignan pa katabi, pakisabihin, congratulations, you're alive. Binigyan tayo ng spiritual life ng Panginoon. Amen po ba? Okay? Ngayon mga kapatid, ganito ayon po sa verse na yan, sino ang nagbigay sa atin ng spiritual life? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Spiritual life can be given by no one except the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi makikita ang spiritual na buhay, walang makakapagbigay ng spiritual na buhay,
maliban sa Panginoong Hesukristo. Siya lang ang makapagbibigay nito. Sa panahon natin ngayon, mayroong mga, of course, uuso yung mga tinatawag na spiritual wellness. Di ba? May mga kung anong mga ginagawa, mga kung anong mga ritual, o kung anong mga minsan exercises, mga ganyan-ganyan, para daw sa kanilang spiritual wellness. No, na ang hanap nila ay peace, ang hanap nila ay connection with themselves, hanap nila ay purpose nila sa buhay, no? Spiritual wellness po, uso po yan ngayon. Pero alam po ninyo, spirituality without Jesus is still spiritual death. Okay? Kahit na anong spiritual, kahit na anong pinapasok mong parang spiritual, kung wala ang Panginoong Hesukristo, you still remain to be spiritually dead. Maliwanag po ba? Bakit? Kasi po ang spiritual life, ang Panginoong Hesus lang po ang makapagbibigay po niyan. Amen? Okay. Ngayon, sabi po rito, ano raw ba ang mayroon ng isang taong may spiritual life? Kasi sabi ni Lord, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never thirst. Wow, hindi magugutom, hindi mauuhaw. Anong ibig pong sabihin nun? Ang ibig pong sabihin, ang lahat po ng lumalapit sa Panginoong Hesukristo makakasumpong ng totoong satisfaction. Si Lord lang po talaga makapagbibigay ng kakumpletuhan ng buhay. Ng buhay na talagang kasiyasiya. Okay? Si Lord lang po ang makapagbibigay nito. Maliwanag? Okay, ang totoong satisfaction, sino lang? Ang Panginoon lang po talaga. Kaya nga, di ba, sabi nga natin, yung iba, kain ng kain, gutom. Tulog ng tulog, puyat. Inom ng inom. Hangover. No? Di ba? So, bakit nga? Kasi nga si Lord nga lang talaga ang makapagbibigay ng totoong pagkabusog sa buhay. Clear ba tayo doon, mga kapatid? Okay? Si Lord lang talaga makakapuno ng pagkatao natin. Remember? Hello? Si Lord lang talaga ang makakapuno ng pagkatao natin. Ngayon, maring iniisip nyo, parang hindi naman yata ganun, Pastor. Kasi tinanggap ko naman na si Lord. Parang di ko naman nararanasan yan. Parang ganun pa rin. Parang di pa rin ako masaya. Parang kulang pa rin yung buhay ko. Nakakaranas ba kayo ng ganun? Isan nyo ba? Sabi pag tinanggap mo si Lord, di ba? Jesus is the answer. Pero walang sagot sa tanong kung may right med ba nito. So, paano nga ba yan, di ba? Sabi si Lord, di ba, magbibigay ng peace. No? Wala naman akong peace. Di ba, ganun tayo minsan, tama? Hello? O ngayon, mga kapatid, no? Kasi, bakit nga ba ganun? Ito, pag-isipan po ninyo mabuti, maari kasi na tinanggap mo ang tinapay ng buhay, you have received the bread of life, pero hindi ka nagpapakabusog sa tinapay ng buhay. Okay? Nakitikim ka lang, tinikman mo lang, patikim nga kay Lord. Hindi ko trip. No? Hindi pasok sa panlasa ko si Lord. Yung iba, tinikman lang si Lord eh. Diba? Tapos, bandang huli, pag mayroon silang hindi nagustuhan, ayawan na nila. Diba? O so talagang wala kang satisfaction, right? Yung iba naman, hindi naman nakitikim. Kaya talaga namang nagpatuloy. Kaya lang, the question is, are you full? Are you full of the bread of life? Kasi you may be fed, but not full. Nakakain ka, pero hindi ka busog. Tama? Hello, tama ba mga kapatid? Okay? Let me illustrate it this way. Sa mga kainan po, lalo na po siyempre kung kumakain kayo sa mga restaurant, meron po tayong, di ba, meron tayong mga courses, right? Ano mga courses ba? Anong courses? Math? Ano ba? Engineering, ganon? Merong appetizer, tama? Merong main dish at merong dessert, right? Okay, yun yung common. Of course, kaya sabi ko, lalo na pag kumakain tayo sa labas, kasi usual naman kasi pag sa bahay, puro kanin at ulam. Diretso na agad, di ba? Pero di ba, typically ganito. Halimbawa, pag kakain ka,
sa mga, halimbawa, yung medyo American theme, mga Western na restaurant, ang typical, ang appetizer ay soup. Tama? Tama? Mga soup yan, okay? Pero pag Chinese restaurant, ang appetizer, mga dim sum. Di ba? Mga chicken feet, no? Mga, kasama ba siomai doon sa dim sum? basta mga appetizer, right? Of course, tapos papasok ang main course, okay, tapos saka po yung mga dessert, okay? Ngayon ganito mga kapatid, si Jesus being the bread of life, siya dapat ang main course ng buhay mo. Amen? Ngayon ang problema, bakit ganoon? Bakit ngayon tinanggap ko si Lord? Wala naman, no? Kasi kapatid, baka sa appetizer pa lang nagpakabusog ka na eh. Baka nasiyahan ka na sa appetizer, hindi ka umabot sa main course, nakakita ka ng gano'n, ay nakakita ng chicken feet. Ay naku, paborito ko yan. Di ba, pati kuko, nilamon. Pati buto, nginuya. Di ba? Ay, gusto ko yan. Lalo na kung kitang-kita ko yung paa ng manok na yon ay nag-aapak sa kanyang ebak. No? Parang sarap kainin. No? Pampasarap ng lasa. Ako po, mahilig din ako sa chicken feet. Lalo na pag ina-imagine ko kung saan siya umapak. Di ba? So, minsan, nakakita ka, appetizer pa lang, di ba, doon ka na, nag-enjoy ka na, di ba, puro yun na nilantakan mo, o kaya kung sa western nga, puro ka soup. Bandang uli, napuro na tiyan mo sa soup, tapos, hindi mo na naranasan, hindi mo na nakain, hindi ka na nabusog sa main course. Okay, what I'm saying, mga kapatid, is, alam nyo, ang church, appetizer lang yan. Hello? Ang church appetizer lang yan. Pwedeng nasa church ka, andito ka, okay, pero, teka, ikaw ba, kumusta ang personal mong relasyon sa Panginoon? Kasi pwede kang pumapasok sa isang relihiyon nang hindi ka pumasok sa relasyon sa Panginoong Hesukristo. Pwedeng may relihiyon ka, pero wala kang spiritual life. Alam nyo, possible yon. So pwede iba sa atin, na-satisfy, basta ako nakakapag-church pag linggo, pero kumusta ka araw-araw ng buhay mo, kumusta ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya kung relasyon natin sa Panginoon, di natin pinapangalagaan, huwag kayong magtaka kung bakit parang hindi naman yata totoo na hindi nakakagutom. Diba? Hindi naman yata totoo na masisiyahan ka pag lumapit ka kay Lord, kasi baka mamaya kapatid, puro appetizer ka. Yung church, pwedeng yung ministry. Actually, maring, puro ka ministry, kumusta ang personal relationship mo sa Panginoon? Pwedeng naglilingkod ka, nagpapagamit ka sa Panginoon, pero kumusta ang personal mong relasyon sa Panginoon? Kasi kung hindi natin yung binabantayan, no wonder, bakit parang hindi naman ako nasisihan. Nanghihina nga ako, napapagod nga ako, kasi nga puro ka appetizer. Yung mga gawain po natin, cell group, lahat po na magawain natin, ang purpose po ng lahat yan para ilapit tayo sa main course. Ang tinapay ng buhay, ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba, mga kapatid? Come on, palakpakan po natin po si Lord po dyan. Yung iba naman, hindi appetizer and trip. No? Yung iba naman, nilagpasan ang main course, dumiretso sa dessert. Nakita ka ng ganon, paborito ko yan, leche flan. Puro sugar. Sarap yan, pampano pa ng puso. Diba? Para atakihin ka na, maputo. Diba? So, sarap yung dessert. Diba? Pag nakita tayo ng dessert, diba, yung iba, kasi nga mayroon silang sweet tooth, sabi na. Diba, mahilig sa matamis. Okay? So, minsan napupunta na po tayo agad doon, pero nilagpasan natin ang main course. Alam niyo mga kapatid, pakisabi nga ng malakas, bonus. Pag lumalapit ka sa Panginoon, mayroong mga bonuses sa Lord. Tandaan po ninyo, bonus. Tandaan po ninyo, lumalapit ka sa Panginoon, dahil sa spiritual life. Amen? Amen? Dahil sa eternal life. Amen po ba? Okay? Pero ngayon, ganito. Yung mga blessing dito sa lupa, bonus lang yan ng Panginoon. Hindi ka tinawag ng Panginoon, lumapit ka sa akin, payayamanin kita. Pero pwede kang payamanin ni Lord kung gugustuhin niya. Amen? Lumapit ka sa akin, pagagalingin kita. Si Lord, kaya kanya tinawag para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Yun ang pangunahing dahilan. Bonus na lang kung pinagaling ka, bonus na lang kung pinagpala ka, bonus na lang kung naging masaya ang buhay mo, bonus lahat yan. At yung mga bonus na yan, yan po yung mga blessings ng Panginoon. Yung mga blessing na yan, yan ang mga dessert.
na tinanggap natin dahil sa pagkakaroon natin ng relasyon sa Panginoon. Ang problema yung iba, nung nagkaroon sila ng relasyon sa Panginoon, tikman nila ang tinapay ng buhay, ano ang ginawa nila? Kinaligtaan nila ang main course at na-focus sila sa kanilang mga bonuses. Na-focus sila sa kanilang mga dessert. At ano ang nangyari? Pag na-focus ka sa dessert, puro ka blessing, nalimutan mo ang nagbibigay sa iyo ng mga blessings. At hindi na number 1 sa iyo ang nagbibigay sa iyo ng blessings. Hindi na siya ganun kahalaga sa iyo. Hindi ka na gaanong naglilingkod sa Kanya. Bakit? Puro blessing na ang iniintindi mo. So no wonder, ngayon nauumay ka, ngayon parang gutom ka, hindi ka satisfied kasi nga nalimutan mo ang main course. Hello, mga kapatid. Tingnan niyo po ito, nakita ko lang kaninang umaga sa Facebook. Ito pong picture po na to, pakitignan lang po Sabi po niya, yan. Idolatry is not just worshiping a statue. No? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang sa pagsamba sa mga estatwa. Sa baba, it's putting anything in your life above God. What is idolatry? It is not just about images and statues. It is about putting something else above God. Pag mayroong mas mahalaga sa iyo kaysa si Lord, yon ang idol mo. Nagbigay lang mga picture lang po yan. Baka magalit si Simon dito. American Idol. Okay, so yun pong mga yan, ibig sabihin lang po, entertainment, celebrities. This can be people na nilalagay natin ng higit pa sa Panginoon sa buhay natin. Yung iba po, mga material na mga bagay, yan, mga sasakyan. Yung pong ibang mga leisures. Ito po, siyempre, yung usual na mga idols talaga. Okay, ito po mga panuurin, mga ganyan, Ito sa sarili, no? Alam mo ba pwedeng maging idol yung sarili mo? Hello, masyadong it's all about you, egocentric, no? Puro tungkol sa atin. Okay? Yan, tapos po, mga bisyo, kung ano pang mga pangarap, mga pera, sari-sari po. If anything stands between you and God, mayroong nakakapigil sa mas magandang relasyon mo sa Panginoon, humaharang para mas mahalin mo ang Panginoon, mas paglingkuran mo ang Panginoon, that's an idol to you. Yan daw po yung mga Diyos-Diyosan po natin. Kaya sabi po ng Panginoon, I am the bread of life. Ako lang naman talaga makapagpapabusog sa inyo. Ako lang naman talaga yung makakasatisfy sa inyo. Kaya mga kapatid, ngayon pinag-uusapan natin, Jesus is the bread of life. Please naman po, magpakabusog po kayo kay Lord. Tinanggap mo na rin lang siya, panindigan mo na. Amen? Mahalin mo siya. Bigyan mo siya ng oras araw-araw sa buhay mo. Paglingkuran mo siya. Kasi nga siya lang talaga makakapuno ng pagkatao mo. Amen? I-remind ko lang kayo uli, lagi ko po itong sinasabi. Ano naman kung ang dami mong pera, hindi ka pa rin mapupuno kasi hindi ka bangko. Ano naman kung ang daming patay na patay sa'yo, hindi ka pa rin mapupuno kasi hindi ka sementeryo. Ano naman kung puro kakain, hindi ka pa rin mapupuno kasi hindi ka Poso Negro. Tama na, bago tayo. Pabaho ng pabaho yung usapan natin Number two, okay? Bread of life, pakisabi lang na malakas, bread of life. Ang bread of life, nagbigay sa atin ng spiritual life. Pero pangalawa, ang bread of life, nagbigay po sa atin ng eternal life. Actually po, hindi pwedeng paghiwalayin yung spiritual life saka eternal life. Okay? Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kasi ganito lang naman kasimple yan Sino ang papasok sa eternal life? Sino ang papasok sa langit? Di siyempre po kung sinong may relasyon sa Panginoon sa lupa. Huwag mong iisipin na welcome ka sa langit kung dito sa lupa, hindi welcome si Lord sa'yo. Hello, maliwanag? Okay? Ano ba ang papasok sa langit? Di ba yung espiritu? Tama? So sino lang ang papasok sa langit? Yun pong may spiritual life. Okay? Siya po ang magkakaroon lang ng eternal life. Actually, nung si Adan sa si Eva nagkasala, unang namatay spiritual life. Okay? Pero dahil din po doon, pumasok na ang kaparusahan ng kasalanan. Kaya ang tao, hindi lang mamamatay physically, namatay din siya spiritually, tapos mayroon pang tinatawag ang Bible na second death, ang impyerno, ikalawang kamatayan. Kaya si Lord, ang gusto niyang ibigay sa atin ay eternal life. John 6, verse 26 to 27. Binasa natin kasi kanina, verse 33. So, atras lang tayo ng konti. Dito po nag-umpisa actually yung usapan na yan tungkol sa bread of life. Verse 26, sabayan niyo po ako. Sabi niya, Jesus answered them,
Truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Balikan po natin yan mamaya. Verse 27, sabi ng Panginoon, do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God, the Father, has set his seal. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng Panginoon doon sa verse 26, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kaya nyo ako hinahanap ngayon kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog kayo. Bakit ba? Diyan po, bago yan, ang nangyari muna, si Lord po, ang dami nakikinig sa Kanya, libo-libong tao, binilang, ang in-estimate, 5,000 lalaki pa lang yon. Wala pa yung mga bata, wala pa yung mga kababaihan. So, sa napakaraming tao na yun, libo-libo, wala silang maipakain, pero merong isang bata na mayroong baon, 5 tinapay, 2 pirasong isda. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, pinag-pray niya yung 5 tinapay, 2 pirasong isda, tapos dinistribute sa mga tao, sa libo-libong tao na yon, lahat nabusog. At mayroon pa natira, 12 baskets ang natira. So nung makita ng mga tao, ay, ito na, siya na yon. Ay grabe, ito na ang tagapagligtas, bubusugin tayo nito. Tapos umalis si Lord doon. No? Kinaumagahan, hinanap nila si Lord. Wala siya doon sa lugar na kung saan sila pinakain. Ginawa nila, hinanap nila ang Panginoon. Nung makita nila ang Panginoon, sabi nila, Lord, andyan ka pala. Oy, andyan ka pala. Sabi nila, no? Kailan ka pa rito? No, hindi ka man lang nag-text. Sabi ng Panginoon, verse 26, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako kasi nakakain kayo ng tinapay. Di ba? Maraming tao ganun no? Ang sadya kay Lord, puro mga material blessings, puro physical blessings. Hello? Di ba? Lalapit sa Panginoon, bakit? Kasi gustong makaranas ng kanyang blessings. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, verse 27, sabi niya, huwag niyong paghirapan, huwag niyong pagsumakitan, sabi niya, huwag niyong pagtrabahuhan yung mga bagay, yung pagkain na nasisira. Hindi niya ibig sabihin, huwag kang maghanap buhay. Ang ibig niya sabihin, lalapit ka sa akin, tapos ang concern mo lang, pagkain na nasisira, sayang lang. Sabi niya, kundi, sabi niya, for the food that endures to eternal life. Kung lalapit ka sa Panginoon, ay sabi niya, it should be because of eternal life. Dahil in the first place, yun po ang dahilan. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, so ibig sabihin, ang eternal life, yun ang pangunahin na sadya ng Panginoon na gustong ibigay sa iyo. Amen? Na kasama, siyempre, yung spiritual life at eternal life, hindi mo nga kasi pwedeng paghiwalayin. Pero yung eternal life, gustong ibigay ng Panginoon sa atin lahat. Yun ang sadya niya. Nagpapagaling ba si Lord? Opo. Okay? Nagbibless ba si Lord? Yes. Kasi si Lord ba, mararanasan mo sa buhay mo sa iba-ibang paraan? Yes. Habang nasa lupa ka pa? Yes. Pero, ang pangunahing gusto niyang ibigay, eternal life. So kung lalapit ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, hindi lang para pagpalain, hindi lang para masaya, kundi lumalapit ka dapat clear sa'yo kasi eternal life ang pangunahing regalo niya sa'yo. Amen? Kung gusto kong dalhin ang pamilya ko, mga kaibigan ko sa Panginoon, gusto ko sila makakilala sa Panginoon, hindi lang para masaya kami, kasi sama-sama kami sa church. Gusto kong isama si Crush para born again kami pareho. No? O kaya para bumait, sasama ko yung asawa ko para bumait. Okay, yung anak ko para magpakatino. Di ba? Well, lahat ng yun pwedeng gawin ni Lord, pero dapat ang talagang dahilan mo, ang pangunahing dahilan mo, kasi gusto mo silang magkaroon ng eternal life. Amen? Kasi yan ang gusto na ibigay ng Panginoon sa atin. Maliwanag po ba, mga kapatid? Hello, maliwanag po? Bakit? Gaano kahalaga ito? Matthew 25 verse 46. Matthew 25 verse 46. Sabi niya, meron lang daw po kasing 2 pwedeng puntahan. Ano raw po yung isa? Tingnan nyo naman po yung verse. Ano sabi po? And this will go away into eternal punishment. The righteous into eternal life. Sabi niya, may 2 patutunguhan . Yung iba pupunta sa eternal punishment, impyerno. Yung iba pupunta sa eternal life. No? So, ibig sabihin, kaya po napakahalaga ang eternal life na matanggap natin
sa Panginoon. Amen po ba? Okay, last few verses, 1 Peter 1 verse 3 hanggang 6. Sabi po niya dito, sabayan niyo po ako magbasa. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? Purihin ang Diyos, sabi niya. No? Dahil daw sa kanyang kabutihan sa atin, tayo raw ay na-born again. Pinanganak na muli. Okay? Ano po bang ibig sabihin ng born again? Sabi po ng Panginoon sa John 3 verse 3, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So ang ipinanganak sa espiritu, yun po yung sinasabi nating nagkaroon ng spiritual life. Yun pong born again, ibig sabihin siya ay mayroong spiritual life. Wala yan sa kung saang church ka pumapasok. Okay? Kung tinanggap mo si Lord, sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay born again at ikaw ay mayroong spiritual life. Maliwanag po? Ngayon, tapos pagkatapos ito, verse 4, sabi niya, to an inheritance. Okay? Inheritance. Ano raw? Pamana. That is imperishable. Hindi masisira. Undefiled. Walang kapintasan. And unfading. Hindi kumukupas. Hindi naluluma. Saan daw yun? Saan daw yung pamana na yun? Come on. Kept in heaven for you. Ibig sabihin, pag tayo po, mayroong eternal life, ito po yung maasahan natin. Mayroon nag-aantay sa iyo na napakalaking pamana. Tingnan yung katabi nyo, papanggap lang na mahirap yan. Utangan mo na ngayon. Tapos sabihin mo, sa langit ka na magbabayad. No? Sa langit na lang, pag nakakubra na ako sa langit. Pero di ba, tingnan nyo pong mabuti ito Alam nyo po, may eternal life, ito yung kanyang inaasahan. Mayroon kang napakalaking pamana sa kaharian ng Diyos. Amen? Saan daw yan? Sa langit. Mahirap, of course, walang sapat na salita para ma-describe natin yun pong nag-aantay sa atin na buhay doon po sa piling po ng Panginoon. Walang makapag-describe na sapat. Okay? Kasi nga sobrang ganda po nito. Basta ang masasabi ko lang, isipin mo na yung pinakamaganda na bagay na nakita mo. Kahit sa picture man lang. O yung pinakamatinding narating nyo. Ano bang pinakamatinding narating nyo? Diba? Divisoria, ganyan. No? Isipin mo na lahat. No? Ang pinakamaganda. Lahat ng bansa, lahat ng lugar sa Pilipinas na magaganda. Pag sama-samahin mo lahat, wala pa yan sa kalingkingan, sa kagandahan ng langit. Amen, mga kapatid, no? At yun ang iyong pamana. And you will be there, no? You will enjoy it forever. Amen? Pangwalang hanggan na pagtira sa kaharian ng Panginoon, no? Ang hirap i-imagine, pero iwan ko sa inyo, no? Basta ako excited ako, no? Naniniwala ako ng buong puso ko na mayroong nag-aantay na pamana sa atin. Amen? Tingnan niyo katabi niyo, excited ka ba? Pero huwag ka munang mauna. Huwag ka munang mauna, ha? Maglingkod pa tayo kay Lord dito sa lupa. Amen? Amen. Pero mayroong nga po yung eternal life. Tapos sabi niya, verse 5, ituloy natin verse 5, who by God's power are being guarded through faith for His salvation ready to be revealed in the last time. So iniingatan tayo ng Panginoon. God is preserving you para sa eternal life na yan. Amen? O last verse po, verse 6, sabi niya, in this you rejoice, though now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Okay? Sabi niya, ito kagalakan natin. Anong kagalakan? Yung living hope, yung pag-asa, yung pamana, yung eternal life. Pero, sabi niya, pansamantala, no, for a while, kung kinakailangan, pag nakita ni Lord, di ba na minsan may mga kailangan tayong maranasan din sa buhay para tumatag ang ating pananampalataya raw, sabi niya, you have been grieved by various trials. No? On the way to heaven, no? Sabi ng Panginoon tayo po papunta sa kanyang kaharian. Di ba? Remember, yung binasa nating verse last time, mayroong mga tribulations. Right? Talaga pong ang buhay sa lupa, mayroong mga pagsubok.
mayroong mga pasakit na nararanasan. No? Pero di bale, no? Balang araw, sulit naman lahat yan. Amen? Basta magpatuloy ka lang, kumapit ka lang sa Panginoon. Importante, meron kang eternal perspective. Lagi mong tinitignan yung pangwalang hanggan. Sa kabila ng mga pagsubok, magpapatuloy ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon. Hindi ka madi-discourage. Bakit? Lagi mong tinitignan yung pangwalang hanggan. At lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon ay kanyang gagantimpalaan. Amen? Amen, mga kapatid? Actually, kahit ayaw mong lumapit kay Lord, importante pa rin, mayroon kang eternal perspective. Diba? Ayoko kay Jesus, no? Mahirap yata maging Christian. Pero isipin mo pa rin, mukhang mas mahirap sa impyerno, no? Diba? Mainit, mahirap pumunta sa church ngayon, mainit. Mukhang mas mainit sa impyerno, Diba? So, importante pa rin, meron ka pa rin eternal perspective. Amen? At ang dulot dapat niyan, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Tumayo na po tayong lahat. Sige po, tayo po tayong lahat. Jesus is the bread of life. Amen? Sabi ng Bible, no? Taste and see that the Lord is good. No? Ibig sabihin po ng taste and see, hindi yung tingnan mo lang sandali, no? Kundi talagang lumapit ka sa Panginoon at makikita mo na talagang mabuti ang Panginoon. Amen? Come on. Jesus is the bread of life. Being the bread of life, sino lang daw talaga makakakumpleto ng buhay natin? Walang iba kundi siya. Amen? Alam niyo po, because of Jesus, you have eternal life. Because of Jesus, pagdating ng panahon na mawala na tayo rito sa earth, titira tayo sa heaven with the Lord. That's eternal life. Amen? Amen? Pero alam mo, habang nandito ka pa sa lupa, pwede mo nang maranasan yung parang langit because of a healthy spiritual life. Kung tayo pala close sa Panginoon, lumalapit tayo sa Panginoon, mas nararanasan natin ang Panginoon. Because heaven is heaven. Because Jesus is there. Because God is there. Amen? So habang nasa lupa pa tayo, buhay na buhay pa tayo rito sa lupa, mararamdaman mo patikim ng langit pag close ka sa Panginoon. Because His presence is heaven. Amen? Sige po.